So I am GB David of G4 Rice Mill. I am currently the president of Intercity Rice Mills Association. Going back how we got involved in this scenario. November 2023 is our first transaction that we bought aging rice stock at NFA. So because I am the president, I know everyone rumors that are there that NFA is disposing his aging rice. So nag-scout po ako sa mga region. I got rice from Isabela, Ilocos, La Union, Baguio, Batangas, Bicol, but minimal. So inano ko po lahat 'yon. I believe everything is done in due process because I submitted my company, my mayor's business permit, my BIR 2303. Then we get that. Alam naman namin lahat. Okay, well, so let's cut it short. So, hindi ko naman po alam kung sino lang yung mga na-awardan. So, going back, dito pa lang, secondly, yung 75,000 bags is still in the NFA warehouse. Hindi ko pa po nawi-withdraw yun. Is this true, Administrator? Nandun pa rin? Yes, Your Honor. So, siguro, para for layman's language to. So, wala pang wini-withdraw doon sa 75? Wala po. Yung previous lang po. Yung previous. Yung previous mo, ilan yung previous na nakuha mo? Na aging na sinasabi din nila. And when was this? Including NBK, November and December, 64,371. So, you're saying, admin, November pa lang may aging na kayo? Kailan nyo pinocure yung aging ng November na yun? Karamihan nun from the 2022 palay procurement and then up to early first half ng 2023. So are you telling me na meron pa kayong sobrang rice ng 2022 and yet January ng 2023 nagkakaproblema na tayo sa supply? At hindi nabili yun, kulang na nga tayo ng rice noon. Tapos sabi mo sa akin, yung aging na dispose ng November, procurement pa ng 2022. And yet, may problema na nung January. May ask, no? Magkano ang cost mo to remill and to repack? Okay. So, upon purchasing 25 per kilo, 4 pesos for logistics because I will get it from NFA warehouses going to my facility. Then, 4 pesos, okay, so to 29. per kilo? Yes. From NFA, 4 pesos? From Bicol area and okay, Bicol area. Okay. Then from facility go to the distribution sales. Yun po, kasama na yung 4 pesos. Then moving forward for the processing. Bakit sila lang kailangan from Bicol ba? Bakit wala bang rice miller sa Bicol at sila bumili doon? Bakit kailangan yung nasa Bulacan? Tapos sasabihin ninyo recommended ng nasa baba. Are you telling this sa committee na walang qualified dun sa Bicol at manggagaling pa ng Bulacan yung bibili ng inyong aging? May ask. NFA, sa dami ng rice miller sa buong Pilipinas, are you telling me sila lang ang qualified? Taga Bulacan pa? Tapos manggagaling ng Benguet, manggagaling ng Bicol? Hindi ko ata makita yung yung justification nyo dyan. Tapos sasabihin nyo, recommended na galing sa baba. Mr. Chair, ang information nito that NFA will be selling its aging stocks ay nirelay namin sa lahat ng regional offices. And that kung merong mang interested na gustong bumili ng mga processors or millers, ay mag-submit sa central office ng kanilang... Ang tanong ko, ibig sabihin from Bicol, walang nagsabit kahit isang rice miller, even a small one? So far, wala, sir. O baka naman hindi alam ng rice miller kaya walang nagsabit. That's two different stories. But we instructed our regional managers. Yeah, pero siguro you have to ask your regional managers. Kasi imposible sasabihin mo sa committee na to na sila lang recommended and yet all over the Philippines pala. And all over the Philippines, halos lahat na may rice field, merong rice mill. Tama ba ako, Administrator? Yes, Your Honor. So let's go, no? Sabi nga niya, meron daw siyang courses from Bicol. Sige, sabihin na natin yung logistics iba-iba. So let's average it, no?
sabihin na natin, i-average may logistics, tapos remill, and then Real cost po is 7 pesos. per kilo. Opo. So that is Here's 7 the sample. times 50. Opo. How much is that? 7 times 50, 350? Hmm. I don't think so. May galing, may rice mill, Yes. boss. You know, Yeah, so ang remill, ang cost lang ng remill, yung remill itself nasa, with the new electricity, nasa 30 to 40 pesos lang per yung bag. revealing, 30 to 40 pesos lang per bag. Okay? So you have a sack of 12 pesos. So you only have 52. So how come you telling me na 7 pesos per kilo? That's 350 pesos. sorry, I'm shortage. Revealing cost is 2 pesos. Sabi mo kasi kanina, Sorry. 7 Sorry, pesos sorry. per kilo, right? So, Kasi you're justifying yung pagbenta mo eh. opo. O kaya nga sinasabi ko sa'yo, hindi 7 pesos yan. It is only somewhat 40 Yes, yes. pesos, di ba? Mhm. Plus sack and everything, plus logistics. So practically, kung ako tatanungin mo, yung 25 mo, kaya kong ibenta yan. Kung 1,250, sabi mo na pinakamalaking benta ko dyan, kung kikita pa ako ng konti, mga dapat nasa mga 1,500 lang. 1,500, 1,600. Kung talaga meron kang per bag, it's per bag. Ang tanong ko ngayon, yung binili mo sa NFA, magkano mo binenta ngayon? 38 to 41. See? Just imagine, 38 to 41, that's 2,000 pesos. But I'm telling you, di ba? Kung talagang may malasakit ka sa tao, you can sell that at 1,500, 1,600. Back 2,000. So, yun yung sinasabi ng SINAG. That's why I want to establish kung gaano kalaki nawawala sa gobyerno na ibinibigay nyo ngayon sa private sector. No? Yan, basic yan, di ba? Tama ako. Yung ano po, shortage yung malaki po. In my hand po yung sample ng... Kahit malaki shortage, sabihin ko nga sa iyo eh. Bakit mag-ano ka dyan? Opo. Ang matatanggal mo dyan, practically is what? Around na lang yan. For every 50 kilos, swerte ka na ng 2 kilos na mawala. Dahil yung 2 kilos na yon, kasi pag binili mo naman yan, 50 kilos eh, right? 50 kilos yan. Pag binili mo siya, hindi naman siya yung tipong per bag na pag binili mo kung 48 lang laman. Hindi. Naka per 50 kilos. So in short, pag binili mo yan, even though 48 lang yung timbang no isa, pupunuan ng NFA yan para maging 50. Am I right? Am I right, Administrator? Hindi naman per bag ang usapan niya. Even though it's per bag, it's always 50 kilos. So practically, kahit na ganun yun, pupunuan mo pa rin yung kulang dahil nakabase yan sa 50 kilos. Yes, Your Honor. So practically, kung i-remain mo yan, 2 kilos lang yung mawawala. Right? Kahit sabihin mo meron ka 2 kilos, compute mo pa rin yung 2 kilos. 2 kilos sa 25, that's only 50 pesos. And yet they're selling at 2,000. That's why I'm telling, kung bumili ka ng 1,250 sa 1,617, ano na yan? Malaki na profit nila. And ngayon, you're selling at 2,000. So practically, what, 1,000 pesos per bag? Hindi po. Dahil yun ang difference mo di ba? Benta mo ng 2,250, binili mo ng 1,250, benta mo 2,250. Kasi may mga ano ba po add-on cost po. And shortage. Ano yung other cost? Kasi, alam ko yan, sabi ko nga sa iyo, I know, di ba? Kaya kung talagang kumita ka nga ng 100 pesos per bag, malaki na eh. But I think, dito sa senaryo nito, pag may binigyan kayong pabor, they're earning minimum of 500 pesos per bag. Pagdating sa merkado, papatungan pa ngayon ng yan, di ba? Ng retailer. So, sabi ko nga, the President is looking for 25 pesos and yet, ang ginawa nyo, binenta nyo sa kanila, pagbenta naman nila sa labas, tubong lugaw. Baka mas mainam pa yung sinabi nyo kanina na nag-adjust kayo ng nag-additional cash kayo sa remill at ibinigay nyo na lang ulit doon sa government rather than selling alam mo, ever since, kahit wala ka pa rito, a decade ago, yan na problema ng NFA. NFA is always selling rice sa napakababa, tapos binibili ng mga traders, rice millers sa kanila kita. Yun ang masakit, no? Kaya sabi ko nga,
Even though wala pa si Mr. David dito, even before na maka-enter pa si Mr. David dito, meron na kayong problemang ganyan. So Mr. Che, I really don't know kung ano yung dapat nating gawin sa NFA regarding doon sa disposal. Kasi doon lagi nagkakaroon ng problema yung pagbebenta nila. And they're always telling na katulad noon, 25 na pesos lang nila pwedeng ibenta. Imagine mo yung malamang yung unang yung binenta, baka hindi pa aging yun Yung unang yung binenta ng 2 million, magaganda. Practice na to for more than... Kaya tinanggalan ng NFA ng authority to import. Kasi yun din ang naging problema noon. Nag-import, tapos binenta rin ang binenta sa commercial. And now, we have the same problem. So am I right, Mr. David, na more or less, yung sinabi ko, mas malapit sa realidad rather than sasabihin mo sa akin na malaki yung cost mo. Yung profit po na 500, hindi po ganun yung profit. Well, that's your claim. Kung ako gagawa niya, sigurado ako 500 ang profit ko. And I'm also rice miller, so I know that. Minimum yun, tingin ko. Minimum yun. Unless yung sinasabi ni Mr. David na hindi yun ang profit, alam mo na kapay yung ibig ko sabihin. That's why they are recommended. Diba? Kasi kung sabi ko nga may taga Bicol, may taga bakit kailangan taga Bulacan yung kukuha ng bigas sa Bicol? Samantalang pwede mo naman ibenta ng branch manager yan sa Bicol. Am I right, Administrator Bioco? At imposibleng walang magka-qualify. Pwede kong, with the indulgence of the Honorable Virago, I'll just add, because the order, memorandum of Assistant Administrator Hermano was to all regional managers. So, pinadeploy niyo siya to scout. Am I right, Assistant Administrator? But for some reason, ang nahanap is si G4. Of all the regions, siya pa rin. Paano kaya yon? Sige. Actually, hindi lang naman si G4 ang nag-offer, no? We have about 7 pero the mention ni Mr. David earlier, may Bicol siya, may ano pa ba? May Benguet. Benguet. So sabihin natin yung Luzon sa kanila napunta. Yung iba nag-offer Visayas, Mindanao. I understand, nandun na sila sa Visayas, Mindanao. Pero nagtataka ako, nandito yung nasa Luzon, bakit taga Bulacan pa yung nakakuha? Imposible namang walang rice mill sa Bicol. Ganun lang kasimpleng tanong. Diba? Yes. Ako sabihin walang nagsabit sa Bicol. Yun ang binagit mo kanina. Yes, sir. Imposible. Kasi kung alam nila yan, definitely meron at meron Ako man ang rice miller, kung alam ko yan, ba't hindi ako papasok? Ba't naman kailangan manggaling pa ng Bulacan? Diba? Kung alam ko yan, definitely Bicol ako. I will enter into bidding or whatsoever. Diba? Right? So, saan nagkamali? O kulang kayo ng information dissemination? I think yung information naman is kompleto naman, no? Halos sa lahat ng regions. And probably yung iba hindi lang masyadong nagka-interest dahil kalat-kalat po itong ating inventory, no? May mga pakunti-kunti sa Ilocos, meron tayong sa Palawan, meron tayo sa... Yeah, Mr. Chair, yun yung punto ko Meron nga Ilocos. Bakit hindi ka sa Ilocos kumuha? Di ba? Meron kang kung saan-saan mo sinasabi mo. Di ba? Bakit taga Bulacan yung kukunin mo? Common sense, hindi ko maintindihan. Sa Ilocos, meron din rice miller doon. Imposibleng wala. Or kung kahit man lang sa gawin ng Pangasinan o sa gawin ng ano. So in short, di ba? Hindi nakarating. Kaya dalawa lang nanalo sa Luzon.